Mainit na balita. Always said it was a bad idea. Bad idea? Na? Yung abogado ng Pangulo Naka? ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. Si COMELEC chairman po ay sabi nga ni Atty. Topacio, siya po ay naging abogado ng mga politiko. Kasama na po daw dyan ay walang iba kundi ang presidente na si Marcos. The idea is yung COMELEC dapat hindi ho sila bias. Yung kanilang panunungkulan bilang pinuno ng eleksyon ay dapat hindi makukulayan ng politika. Ito na nga, pag-usapan po natin itong dayaan sa eleksyon. Nako, ganito daw ang nangyari. Pag-usapan na po natin yung di umano, alleged na katarantaduhan na nangyayari sa COMELEC. At ayan po ay ibinulgar naman po ni Atty. Topacio. Pag-usapan muna natin itong eleksyon. Okay? Kasi meron nung sinabi si Topacio dito sa eleksyon. At isa pang malupit na revelasyon, ika nga. Pag-usapan natin yan, ha? Ito po, itong pag-appoint. Nako, ayoko na. May revelasyon dito mga kababayan ha? Panoorin natin ha. Pasok. I've always said it was a bad idea. Bad idea? Na? Yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Nako, bakit? Nako, napaano tuloy si Atty. Topacio? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. Nako, ano ba ibig sabihin? You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. Nako, yun. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Nako! Ang dami niya naging kliyente. Not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Nako, ito. Pag-usapan natin to mga kababayan. Matinding usapin po ito ha. Bakit kanyo? Kasi simpleng-simple lamang po Ang mga abogado, ika nga, sabi nga ni Topacio, meron kaming nakikisali ko. Sige na nga. Meron kaming code of ethics na halimbawa, ako, kunwari lamang po ito kunwari ako isang abogado. Kinuha ako ni Boss Dada bilang abogado niya sa kasong overeating. Kari inaksahan siya ng gluttony. So, para may pagtanggol ko siya sa kasong gluttony, wala namang kasong ganun Biro-biro lang po ito. Hinire niya ako bilang abogado niya. So, kinuwento niya sa akin yung mga sagradong secret, ika nga, to defend his being gluttony. His being matakaw. Yeah? So, binigay niya sa akin kasi ganito yan, banat ba pagka ako na kumakain ako. So, alam ko lahat yung dahilan kung bakit po siya naging matakaw. So, yung palusot niya kung bakit siya naging matakaw. Halimbawa, ganyan. Tapos, tapos na yung kaso. Dahil ako'y napakagaling na abogado, ay naipanalo ko yung kaso at hindi na po siya nahatulan ng guilty bilang isang sobrang takaw. Halimbawa lang po yun. Tapos, nagkaroon naman ng kaso uli. In the future, halimbawa, may kumaso naman kay Boss Dada. Uli, meron naman kumaso sa kanya. Ang ginawa nung kumaso sa kanya, halimbawa, oversleeping. Halimbawa lang. Ang kinuhang abogado, ako. Bakit? Kasi siguro alam niya yung sikreto ni Boss Dada.
alam ko yung sikreto ni Boss Dada. So para manalo siya, halimbawa si J. Guevara yung nagdemanda kay Boss Dada, para panalo niya yung kaso, kinuha niya akong abogado. Pero ika nga, sabi nga ni Atty. Topacio, hindi pwede yung gayon. Ibig sabihin, mga kababayan, Code of Ethics yun, meron silang sagradong sinusundan na, sandali, dati kang abogado eh. Hindi ka pwedeng kunin na laban sa'yo in the future. Diba? I mean, kung ikaw naman may delikadesa, kung ikaw naman dapat hindi mo tanggapin nyo bilang isang abogado. Sandali, dati kong kliyente ito. Gusto nyo usigin ko ngayon itong kliyente ko? May mga tarantado pala kayo eh. Diba? Ganun. Halimbawa lamang po. Ganun yung sinasabi ni Atty. Topacio pagdating po kay COMELEC chairman. Ayan na. Ito'y malinaw. Si COMELEC chairman po ay sabi nga ni Atty. Topacio, siya po ay naging abogado ng mga politiko patungkol sa mga issue ng eleksyon. At kasama na po daw dyan ay walang iba kundi ang presidente na si Marcos, the Junior. Kasama siyang abogado. Anong problema nung Banat Bay? Siya naman na nag-appoint doon bilang COMELEC chairman. Di ba? Pwede mo sabihin ganun. Naturalmente, kung saan may tiwala yung presidente, syempre magaling na abogado ito, kaya nga siya kinuha noon eh. Oo, ibig sabihin, i-appoint siya bilang, anong problema doon, Banat Bay? Hindi po kasi, alam nyo kung bakit? Ang COMELEC ay isang constitutional body. Separate. Alam nyo po ba na hindi kayang tanggalin ng presidente yung COMELEC chairman? Hindi. Sila po ay may fixed term. Kaya nga po sila impeachable. That's the only way for them to be removed. Ano ibig sabihin? Para din po yung ombudsman. Diba? Yung sa ombudsman, ang nag-a-appoint talaga dyan ay yung presidente. Pag inabutan ng retirement, halimbawa, magre-retire na yung ombudsman natin ngayon, ang mag-a-appoint po susunod ng ombudsman, presidente. Pero pag in-appoint na po yan, may fixed term yan. Yung susunod na pangulo, hindi niya pwedeng galawin yung ombudsman. Pareho din po niyang COMELEC chairman. Hindi niya pwede, yung susunod na pangulo, hindi pwedeng palitan. Eto, hanggang matapos ang kanyang termino. Bakit ganon? Anong ibig sabihin nun? Unlike yung mga sekretary, they serve in the pleasure of the president. Kung hanggang kailan gusto ng presidente, pwede silang sibakin. Bakit itong COMELEC, halimbawa, ay hindi pwedeng ganon? Kasi nga po, mga kababayan, the idea is yung COMELEC dapat hindi ho sila bias sa mga judgment because yung kanilang panunungkulan bilang pinuno ng eleksyon ay dapat hindi makukulayan ng politika. So ibig sabihin, kahit yung Pangulong nag-appoint sa kanya ay kung halimbawa ay may ginawang kabalastugan, siya bilang COMELEC chairman that would relate doon sa eleksyon, pwede niyang banatan yung presidente na nag-appoint sa kanya. Kasi nga, hindi siya kayang tanggalin. Ganyan din po ang mga justices eh. Ang presidente namimili pag mag-retire mga justices. But fix yung term nila. Once they were appointed, hindi na sila pwedeng tanggalin hanggang mag-retire sila. So, para magkaroon ng independence yung mga korte natin. Ganon din po sa COMELEC. The idea is para maging independent yung COMELEC. Ang sinasabi ngayon ni Topacio dito ay simple lang. Dati kang abogado ni Marcos. Paano mo ngayon kokontrahin kung sakasakaling may ginagawang katarantaduhan si Marcos? Kaya it will be a conflict of interest kung sakasakaling merong gawing pandaraya kuno
ang Marcos administration. Bakit? Dati mo kasi silang client. Naintindihan nyo? Yan yung sinasabi ni Atty. Topacio na parang tila walang delikadesa etong si COMELEC chairman. Dapat, in the first place, tinanggihan niya nung una. Kasi ngayon, nakukulayan siya ng kung ano-ano. Bakit? Number 1, iba yung sinabi niya before the election at pagpapaliwanag niya na mga dapat gawin pero hindi ginawa ng COMELEC. Pinakita na natin yan sa isang video natin. Sa katunayan, kahit po yung mga independent watchdog, nagsabing gano'n, nagtataka sila bakit late ang transmission. Hindi yon ang sinabi ni Chairman George Garcia. Number 1 yun. Second, yung mga overvotes. That overvotes can already yung tinanggal kasi overvotes, ibig sabihin ng overvotes hindi sobra. Overvotes meaning sa sobrang may 17 million na kinancel. 17 million ng overvotes. Last time 1 million lang. Plus. This time 17 million. In other words, dahil sa sobra daw yung ibinoto, kinancel. Ilan ang amount nun? 17 million. That 17 million, kaya na magpanalo at magtanggal doon sa 12. Second discrepancy. Una, yung sinabi ko sa inyo, di ba? Na iba yung sinabi sa ginawa. Pangalawa, etong 17 million na overvotes. Pangatlo, ay yung mga nanalo na hindi pinoproclaim. Nakita na po natin yan. Si BH, Party List, etong si tawag dito, etong Party List na Duterte Youth, na kung saan ay binoto ng karamihan ng pulis at sundalo. And sad to say, Philippine Earth, mantakin mo, yung binoto ng pulis at militar na party list, which is Duterte Youth, na mga representante nila ay PM Mayor at PNP-A. Yung representante nila, mga kababayan, mga uniform personnel. At alam nyo kung sino ang kinonsider ng COMELEC para hindi iproklama sila. Sino? Etong mga komunistang grupo. Mantakin mo, ang COMELEC mas pumanig pa dito sa mga komunistang grupo na nagrereklamo sa Duterte Youth na may mga kaso rin, may mga disqualification. As a matter of fact, convicted pa yung isang putang ina nilang representante. Yun pa ang pinanigan. Yung grupo na yun. Diba? Kaya galit na galit si Cardema eh. Eto kaming pinagkatiwalaan ng mga pulis, ng mga sundalo, at kami pa ang gagawin ninyong tatanggalin ninyo bilang party list at hindi ninyo ipoproklama. Habang ang pinakinggan ninyo ay yung mga komunista kalaban ng ating gobyerno na may kaso mula sa ating gobyerno dahil sa kanilang mga maling gawain. As a matter of fact, yung isa convicted, putang inang yan, lintik. Kaya nakakagalit eh. Di ba po, eto sorry to say pero nakakagalit na nangyayari sa Pilipinas. Mantakin mo, mas pinanigan pa yung mga yun. Tapos, ito na nga yung sinasabi ni Topacio, mga kababayan. Ito na yung sinasabi ni Topacio na conflict of interest kasi. Anong ibig sabihin niya? What if lang? Hindi naman po niya sinabing ito. Alleged lang, halimbawa lang. Kung sakasakali lang. Na inutusan siya ng presidente. Since he is a client before, therefore, hindi niya pwedeng kontrahin. Kasi kaibigan niya, kliyente niya dati. O, di ba? Dati kitang abogado eh. O, halimbawa, abogado ko si Topacio. Naging presidente ko.
ilalagay ko siya sa isang independent body. Halimbawa, gawin ko siyang COMELEC chairman. Di ba? Ang sagwa nun, magkaibigan kami. Tapos dayain ko yung, halimbawa lang, dayain ko yung election. Anak ng weteng. Hindi ba po, bilang isang abogado, ay dapat umaalis ka na dyan kasi conflict of interest yung ginawa mo? Tinanggap mo? Yun ang sinasabi ni Atty. Topacio, hindi po ako. Di ba? Gago! Nililinaw ko lamang po, mga kababayan. Kahit mag-inhibit na siya, sabihin natin mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number 2, yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin, kung nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Nako! Pag sinabi mong suspended ang proclamation, when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. Ayaw. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing. And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations? Are you effing kidding me? Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. Is that not a serious allegation? Nasaan ang proof ko? Ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious? Plus, yung Equal Protection Clause, persons similarly situated must be similarly treated. Diba yung sa Akbayan, Gabriela? Serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency kasi government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF, LCAC, and the Office of the Solicitor General. Di ba maseryoso yun? Suspend mo rin. Di ba? Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Ito, prime example. This good... Ito. Maganda to. Papakita natin to. Guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Yung pagkonekta ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda. Yung ba attitude ng COMELEC? Kinasuhan, pinadidisbar, pinatatanggal as a certified public accountant. Pinapadisqualify pa. Pero, yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC. Di ba? Grabe yan, Actually, yan ang nakakapagtaka. Alam mo, sa totoo lang kasi itong Vice Mayor, medyo parang may sapak lang ng konti eh. Yung malalo na yun na ganun-ganun siya ng coke. Pero may punto siya eh. Talaga may punto siya lagi. Halimbawa na lang doon sa sinasabi niyang wag bubuksan ang internet o ikakabit sa internet yung machine hanggang hindi pa nagtatransmit. 'Di ba? Wag. Bakit? Kasi nga maaring i-hack. Ang ginawa ng COMELEC, kinasuhan ito. Kinasuhan to ng fake news eh. False news. Meron tayo na kasing ganyang batas eh. Ewan ko ba dito sa TRICOM eh. May batas na tayo dyan. So kinasuhan ng COMELEC. Dahil doon, hindi siya pinoproklama ngayon. Pero ito sinasabi nga ni Topacio, simple lang.
sinunod naman nila yung sinabi ni attorney. Si attorney Maligalig. Maligalig kasi itong abogado to. Pero magaling to, pero maligalig lang. Si attorney Maligalig, talagang kinasuhan. Pero sinunod nila yung sinabi ni attorney Maligalig. Kaya nga sinasabi, sandali, akala ko ba fake news? Pero ba't yung sinunod? Yung sinabi ni attorney Maligalig. Sinunod! Anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That tama. is an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? Bakit ganon? Ito pa. Kita nyo kung anong double standard ng matindi rin to. So, ayan pa yung mga ebidensya kung bakit talaga, medyo nakakayanig. Nakakayanig po yung pinagsasabi po nitong George Comelec Chairman, di ba? Si Comelec Chairman George Garcia.